kalimitan nating maririnig sa mga plantito, plantita, sa mga mahilig magtanim. Dahil sa pabagubagong presyo ng mga bilihin, mga gulay, nakaka-encourage talaga magtanim ng mga gulay, prutas na ma-harvest nyo sa inyong bakuran. Kasi gawa na ngang wala tayong control sa presyo. Mapapansin nyo, minsan yung kamatis ang mahal-mahal. Tapos pagbilang ng ilang linggo, ayan, yung kamatis naman, yung presyo niya is napakamura. Makikita nyo sa balita, ayan, mga nabubulok na, yung iba tinatapon, so nasasayang. Pero kung may tanim tayong mga gulay sa ating bakuran, hindi tayo apektado nung pabagubagong presyo ng mga bilihin. So yung nakikita nyo rito mga kagaya, ang aking tanim na ampalaya, patula sa aming aquaponics. Meron din po akong kamatis na nakatanim dito sa aming aquaponics. So itong ampalaya, ang dami pong bunga ngayon. Dito sa, kung personal consumption lang namin, hindi na kami bibili ng ampalaya sa palengke. Kamatis, meron din kamatis. Itlog, meron din po kaming alagang manok na nangingitlog araw-araw. So sobra-sobra sa consumption namin, ang ginagawa ko pa nga is binebenta ko. So yung kamatis na to is matagal na to. So mahigit 3 buwan na po to. Mahigit 3 months na. Patuloy pa rin yung pamumunga niya. At hindi ko na dinidiligan yan, gawa na ngang nasa aquaponic setup yan. So tuloy-tuloy na yung system na mismo, yung dumi ng isda, yung naging pataba ng aking halaman dito sa aking aquaponics. And yung ugat naman ng halaman na to is napipilter yung mga dumi ng isda, at ang malinis na tubig ay bumabalik uli sa ating pond. So tuloy-tuloy yung cycle ng tubig. At dalawang bagay na harvest natin dito, yung ating mga tanim na halaman and yung tanim nating isda. So ito naman yung aking cherry tomato. Nakatanim din po yan sa ating aquaponics. Ayan, ito mahigit 5 buwan na yung cherry tomato. Talagang matanda na yung cherry tomato natin. Nanghihinayang akong alisin siya, gawa ng namumunga pa. So hinahayaan ko siya kasi wala naman akong ginagawang additional expense dyan na pataba o ano, kang gawa nga nasa aquaponics yan. Sa bote lang po yung nakatanim. Dito sa aquaponics marami tayong tanim. Mayroon din tayong luya. Ayan, luya po yung mga yan. Yan dyan lang sa bote. Ayan. So pwede tayong maka-harvest nyan pagka tagalan. Ito, mayroon din tayong mga strawberries. Ayan, namumulaklak po yung ating strawberries dito sa ating aquaponic setup. Ang design po nito is flood and drain setup. So hindi nalulunod yung ating halaman, at hindi na rin tayo nagdidilig. Yan ang kagandahan ng ano. Ayan, Baguio beans po mga kagaya. At mayroon din tayong tanglad. Ayan, may tanglad tayo dyan. So kung ano yung mga basic na kailangan natin sa pagluto, may ma-harvest tayo dito sa ating bakuran, dito sa ating aquaponics setup. Bukod sa aquaponics, meron din po tayong hydroponics mga kagaya. Mainly yung hydroponics na tanim ko sa hydroponics is lettuce. Yun po talaga yung binebenta namin. So ito yung ating aquaponics setup. Madaming tanim. Kung pang personal consumption lang po namin ay sobra-sobra na siya. Kaya yung ibang na-harvest namin dito ay binebenta din po namin. Kaya napakaganda po mga kagaya kung tayo may mga tanim na halaman sa ating bakuran.
gawa nga ng nabanggit ko kanina na pabago-bago yung presyo ng mga gulay. Minsan sobrang mahal, minsan ang mura naman. Kaya lang hindi po natin nararanasan yan. Tayong mga mamimili, tumaas o bumaba yung presyo ng gulay na binabalita. Pero pag pumunta ka po sa palengke, sure po talagang mahal yung mga bilihin na gulay. Kaya ini-encourage ko kayo mga kagaya na magtanim kayo sa inyong bakuran ng inyong mga personal na lulutuin nyo sa pang ang araw-araw. Kung may malawak kayong lupain, mas maganda magtanim kayo ng maramihan, pwede rin pang benta. O yan, kung mapapansin nyo, yan yung ating celery. Meron din tayong marigold. Ito tinatanim natin katabi ng ating mga halaman kasi maraming mga peste na itataboy niyan. So natural tayo rito lalo na sa aquaponics. Bawal po tayo mag-spray ng insecticide or fungicide. Gawa ng mamamatay po yung ating mga alagang isda. Bukod sa isda, mayroon akong lobster dyan. So hindi talaga pwede tayong mag-spray ng mga insecticide. So natural lang tayo. Yan. Ito yung ating hydroponics na lettuce. Yan yung main produce natin sa ating hydroponics, ang ating lettuce. At yan naman ang ating aquaponics. So kung napanood nyo dati yung aking na-upload na video sa aming YouTube channel, yung kamatis dito kung paano mag-propagate, ang dami din po nun, ang dami kong hina-harvest. So ito parang pangatlong batch ko na dito natanim sa aquaponics. At hindi po tayo nabibigo, talagang marami tayong na-harvest pag kamatis yung tinatanim ko rito sa aming aquaponics. Ayan. So kung kaya nyo pong gayahin mga kagaya, balikan nyo yung mga na-upload kong video sa aming YouTube channel. Paano itong sinetup na aquaponics, paano kami magtanim, nandun na halos po. So kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-mensahe sa aming FB page at Ning's Leafy Tree. Maraming salamat po.